Hi guys, welcome to my video. Medyo ma-pause pa ako. Siyempre, gusto ko lang ma-share sa inyo yung mga nangyayari sa buhay ko. Maraming salamat pala sa 1,179 subscribers sa akin dyan guys. Maraming salamat po sa mga sumusuporta kahit na mga video ko is about sa buhay ko, about sa problema ko, sa mga anak ko, at yung mga nangyayari sa akin. So, ito pala guys, i-share ko lang pala sa inyo yung pangyayari kanina guys. Hindi ako naligo guys kasi ano to yan langis yan, nagpahilot kasi ako, nabinat daw kasi ako, ang taas daw ng binat ko. Ang binat daw kasi is nakakasira ng ulo. Kaya yun guys, nagpahilot ako. Tapos, eto pa nga nangyari, kukwento ko sa inyo. Share ko lang sa inyo, syempre, yung about kanina na kasi hindi ka na ako masabunutan ng hindi ko lang kung pwede ko kwento kasi about sa life, about parang privacy ba? Hindi naman sa privacy. Siyempre, ang daming tao nagkagulo ron. Hindi ko naman pwedeng i-privacy tawag dito. Kasi pagkatao ko ano ba tawag nung binabantaan niya ako na paglaki pa daw niya ako, sasabunutan niya ako. Yan, tapos, kasi daw nga, sinabi ko daw na ayun nga, cemetery daw yung bahay na tinitiran namin. Oo, totally naman, totoo naman kasi yun. So, apektado siguro siya kasi nga, nasabi ko yun. Kung may nasabi man ako mali, edi sana itinama niya, hindi yung inaano niya ako, inusgahan ako. Kasi alam naman nila na galit yung tao sa akin. So, sabihin ko na yung kapatid na asawa ko. Sabihin ko na, malaki galit nun kasi naging asawa ko yung kapatid niya at loka-loka raw ako, mukha daw akong bangkay at pangit daw ako. Pangit yung boses ko. Pangit yung boses ko Pangit daw ako, mukha daw akong bangkay at hiningal ako. Kasi galing talaga ako sa iyak, sa nervyos. Ayun, sinabunutan niya sasabunutan niya nga sana ako at sabi niya pang hindi pa daw kami tapos. Nanghingi siya ng pasensya kay chairman, hindi sa akin. So, yun nga guys. Kaya, wala man lang akong may kwento sa inyo na maayos kasi buhay ko to Parang binabantaan niya ako. So, pinalayas niya pala ako dun sa bahay ng cemetery. Oo, cementerio. Cementerio. O pader. Tapos sasabihin niya ako ng bangkay. Sabi ko sa kanya, balang araw magiging bangkay ka rin. Kaya huwag mo ko sinasabihan ng ganyan. Sabihin niya ako ng pangit. Alam naman natin ng tao, pangit ako. Sabihin niya ako ng luka-luka. Oo, matagal na ako luka-luka. Tapos gago daw ako. Oo, gago talaga ako. Tapos putangin ako daw. Ako talaga, nagmura talaga siya sa akin. Oo, talaga putang nanay ko. Gumanon ako. Ay, sabihin ko naman ng lahat ng mga ganun Parang inaano ko lang siya. Sinasabayan ko lang yung mga pinagsasabi niya sa akin. Oo, matagal na ako luka-luka. Sabi ko gano'n sa akin. So, yung chat niya sa asawa ko na huwag daw ako patirahin doon, palayasin daw ako doon, huwag daw ako makatutulog doon, ayaw nila ako patulogin, yung ganyan-ganyan. Yun yung sinabi niya sa chat, yung mas mukhang pambangkay ng pangit. Sabi mong luka-lukang balik pangit. Mas mga ganyan mga binabansag niya sa akin. So, yun na guys, nagkakagulo na rin kami. Yun ang problema namin. Magkamali man ako, bakit hindi ba pwede itama? So, yun yan. So, ko lang i-share kasi naiiyak talaga ako, umiiyak talaga ako. Pero sabi nila sa akin, huwag ko daw iyakan, lumaban ako. Pinipigil ako yung luha, pero lumalaban ako Pero, siguro kapag sinaktan niya pa ako, sigurado. Niya ako ulit. Lalaban talaga ako. Wala lang kasi ako, boss. Tsaka bagong pahilot lang ako kasi binat nga ako. Tapos,
gaganunin niya pa ako. Ayun, pinahilot nga ako ni Jeff nung umaga, tapos mga tanghali, alas 11, alas 10 yata ako niya sinugod na nakasabunutan niya ako, buti di niya ako naabutan. Matagal na talaga yung galit niya sa akin. Kasi kahit sila nung nanay niya nagagalit sa akin, kasi nga, naging asawa ko si Jeff, kasi nga, walang anak daw yon, tapos nagkaroon ng obligasyon sa akin. Eh, nagkaanak din naman kami, di sana hindi na lang nila ginaganon yung buhay ko, diba? So, pinaghihiwalay na lang kami kung ano yung desisyon namin. Tapos ako, binibigyan ako ng chance na palayasin doon, diba? Tapos upa na lang ako sa iba. So, ayun lang guys. Hindi ko na alam kung kwento ko sa inyo. Basta, pag may nangyari masama sa akin, or hindi na ako nagbi-video, baka napatay na ako. Ayun lang guys. Siyempre, post daw ako ng post daw ako ng post. Eh, pakialam nila, i-account ko yun. Makikibasa na lang sila, nagagalit. Pwede wag nilang basahin, i-scroll nila, di ba? Ganun lang yun eh. Kung may mga pinupost ng mga tao dyan, nangyayalab ba ako? Sinishare ko pa nga eh. Pinupost ko, yun nasa sa loob ko. Hindi post nila rin yung mga gusto sa loob nila about sa akin o about sa mga iniisip nila. Wala sila pakialam. Walang pakialamanan. Diba? Ayun, iniisip nila. Kung nag-iwalay daw kami, hindi pala naman makikilala yung ako. Ganun talaga ang buhay. Wala akong swerte siguro sa lalaki. Pero swerte ako sa mga anak ko kasi kahit matitigas ang ulo nila, napapagsabihan. Pero yung tatay, kahit anong tigas ng ulo, hindi mapagsabihan. Tigas talaga ang ulo. Tigas ng may tahinang. Pinahina nga sa sobrang tigas ng ulo. Kaya lang guys, parang nagkapasalamat lang ako sa mga sinishete ko yung buhay ko. Siyempre, nabinat ako eh. Tapos ganun pa yung husga sa akin. Ganun pa yung tingin nila sa akin. Nabagis. Pero, hindi ko alam guys kung hanggang saan yung galit nila sa akin. Kung galit sila sa akin, bakit? Anong ginagalit nila sa akin? Dahil ba inasawa ko si Jeff? Dahil ano? Basta, hindi ko alam sa kanila. Kung gusto nilang makuha si Jeff, ito sa kanila na, wag nilang kunin yung anak namin, yung anak ko. Hindi naman din ako napapakain ng maayos ng lalaki na yun, kaya kunin na nila. Akin na yung anak ko kasi ako, kompleto pa katawan ko. Hindi ako magpapalaki sa mga anak ko. Ako nagpalaki kay Isyang na walang ama. Yan pa kayang pangalawa. Nagkamali na ako sa una, pangalawa ulit. Diba guys, kaya dapat lesson na sa akin ito. Kaya pasensya na sa buhay ko kung bakit ito yung buhay na pinasok sa buhay ko. Siguro, ginagawa ito ng Panginoon para bumangon ako sa sarili ko mga paa. Parang ano lang, ang chance ko, basta, hindi ko alam. Naguguluhan na ako. Yun lang guys, maraming salamat sa inyo. Share ko lang din yung aking problema. Siyempre, chismis. Nagbablog talaga ako ng problema ko. Kaya maraming salamat sa inyo na nakakapanood. Bye-bye!